Hello Virgo! Thank you sa pagbisita. Gagawin po natin ngayon ay ang Taurus spread for 2025 na reading ni Taurus. I wouldn't say prediction siya. Guidance siguro. Para siyang Celtic Cross. Mula siya sa Yokai Tarot. Bagong-bago, napakagandang tarot. May new favorite deck. Ang bagong release to, newly published. At Yokai, ibig sabihin, folklore spirits ng Japan. Mula sa Japan. So, lakas niya maka-Ghibli. Sa mga tarot readers, kung nabisita man kayo dito, nasa description box, share ko yung link kung saan ko siya nabili. Obviously, sa Amazon, dahil dun lang naman yung mura at rig mura siya sa Amazon kaysa hintayin nyo sa fully booked tas kung bago. Anyway, so first two cards, kunin natin ang pundasyon na saan kayo nanggagaling as you face 2025, yung values, yung principles, ang shape nito ay Tori, yung entrance na arko sa shrine ng Japan. Nine of Wands, uy, overthinking tayo bago simula or sa simula ng taon 2025. Happy New Year nga pala sa inyo mga Virgo. Ay, Virgo pala. So, very, very common. Virgo. Nine of Wands. Meron ba tayong kinapapraningan? Ito yung oil, nagsisipsip siya. Yung yokai na ito, yung spirit nito, nagsisipsip siya ng oil sa mga lanterns. Meron mga tao sa paligid natin, maaaring nakadadagdag sa ating overthinking. May mga tao sa paligid natin na they don't seem to be true as they face us. They are not how they seem to be. So, ingat ka sa mga tao na yon. Kung nakapaligid na to sa'yo, 2024 pa lang at mga previous years pa lang, maaaring kailangan mo na mag-walk away from them, umalis sa sitwasyon na nagdadala sa'yo ng kapraningan. Kasi itong kapraningan na ito or itong overthinking na ito, hindi ka na makagalaw, paparalisahin ka, ito ang baon mo, sorry, Virgo, sa 2025. So, in my opinion, it's not quite a good foundation to start with 2025 kasi lalamunin ka ng overthinking na yan. Tingnan natin yung mga next cards, baka maisalba ang overthinking na spirit ito kasi I understand na hindi ito maaalis sa ating mga fellow Virgos. Very critical of themselves, very critical sa ibang tao, parang feeling nyo you're not good enough or wala, very active lang talaga ang inyong utak. Bibitbitin mo siya sa 2025. Pwede din na positive sign, mukhang lalaya ka na doon sa overthinking na yan. Lalaya ka na pansamantala sa overthinking na yan o sa parang bibigay mo sa sarili mo at least this January na hindi ka muna magpapadala sa mga sinasabi ng iba or hindi ka magti-think too much, hindi ka magre-read ng between the lines, hindi ka na mag-iisip, magbibigay ng feedback, magiging critical sa mga bagay-bagay na dumadating sa'yo. At least this January. So, may mga, kasi ano to bata siya, so mukha siyang inosente. Maaaring merong tao sa paligid mo na inosente, sobrang bait, pero nakakapagtaka na bakit parang hindi natatapos na napapaisip ka sa mga kilos niya o I hate to say it pero yun yung I hate to say it kasi para siyang sobrang sama naman pero yun yung pumasok sa utak ko. May tao na inosente on the outside pero maldita on the inside nasa paligid mo. At binibigyan kanya ng problema. Yun yung Speaking of problema, ano ba yan, Virgo? Baon mo sa 2025 pundasyon, parang hindi maganda itong dalawang ito na naging pundasyon ng ating Taurus spread, Virgo. Ito ay overthinking. Ang kwento naman ng yokai na ito ay um, namatay siya sa pag-give birth sa baby niya. So ngayon, naghahanap siya ng mga ngalaga dun sa baby niya. Kung sino man yung tatanggap nun, as the baby grows, parang nagiging pabigat ng pabigat. Nagiging mabigat yung baby. Nagiging mabigat. Mabigat figuratively tingin ko. Figuratively, mabigat yung gift na binigay. So, parang may sumpa ba? May sumpa yung binigay sa'yo na gift. Kung ikaw yung receiver, kung ikaw yung nakakita sa kanya dito sa yokai na ito. So, merong isang bagay na dala-dala mo pa from 2024 ang maaaring bibitbitin mo pa sa 2025. So, it could appear as a baby, a child,
innocent looking, akala mo gift, pero it's not. Throughout 2025, ma-realize mo hindi pala siya gift. Maaaring pagsisisihan mo, I don't know. Maaaring isusumpa mo din, I don't know. Pero tatanggapin mo siya, it's with you. Maaaring end ng 2024, it's with you at dadalhin mo siya sa 2025. Ayoko sabihin na wag mong dalhin yun kasi I understand na kayong mga Virgo ay very analytical, very gumagalaw 24/7 yung utak niyo. So hindi ko kayo masisisi. And wala eh, na lure ka niya eh, napaniwala ka niya na inosente siya eh, napaniwala ka niya na gift yun. So, you're not to blame for that. So, maaaring merong isa pang bagay, maaaring relasyon to, na trapped ka pa rin, hindi ka makaalis sa isang relasyon. Pwede din na relasyon to as in trabaho, relationship with your boss. Sometimes they're kind, pero most of the time they're toxic, so parang hindi ka makaalis. Kung may Virgo sa chart mo, this could also be applicable to you. Merong isang bagay, towards the end of 2024, nadala hanggang 2025, maaaring pansamantala, palalayain mo yung sarili mo sa pag-overthink kung paano i-deal to, pero hindi ka pa rin makakaalis eventually. So, ewan ko, do something to break that cycle. Seven of Wands. Ayun dun, hindi ko ma-pronounce ng tama yung ano nito eh, yung pangalan nito. Pero itong Yokoy na to, merong storytelling na event. Storytelling, ghost stories, scary stories. So, 100 stories. Tas Blue Lantern kasi ang pangalan nito. Literal English translation. Ni Ayondon. Ayondon? Pasensya na po sa mga Japanese, nerds, language nerds. Pasensya na. Kung mali ang pronunciation ko. So, Blue Lantern. May lantern, parang lantern festival or lantern event. So, magkukwentuhan sila, ghost stories, scary stories. Kada kwento, tatanggalin na yung flame ng lantern isa-isa. Pagkadating ng 100 story, darating tong yokai na ito, tong spirit nito, at a-attack niya lahat ng guests na nandun. Habang madilim ang lahat. So, this is an omen for battle. Prepare for battle. You need to let go. Pero dahil lumabas siya dito sa sa part na ito, which is what you need to let go for 2025. Ano ang kailangan mong iwaksi or iwasan, Virgo? Ang pag-iisip, kapraningan sa battle na looming in. Walang umaaway sa'yo, walang maninirang puri sa'yo. At least take solace in the fact na nobody out there is intends to harm you. Maaaring doon ang gagaling yung kapraningan na ito. Pwede din na kung trap ka nga sa relationship, napapraning ka, baka hindi ka makaalis kasi baka may gawin sila sa iyong masama. You need to let go of that thought. You have to believe. You have to trust that the universe will take care of itself. That you have to trust that the will is in your favor. Kailangan ko makuha yung pangalan nito. Wait lang. Kasi maganda siya. Ano sila, spirit sila na nagbabantay ng puno. Meron din ganyan sa atin, di ba? Parang mga diwata na nagbabantay ng puno. Para sa kanila, kung patay na ang puno, hindi mo dapat pakialaman. Kung buhay ang puno, hindi mo dapat putulin. So, wag mong pakialaman ang mga bagay na hindi naman dapat pakialaman. Do not fix something that is not broken. Walang broken sa'yo, walang broken sa paligid mo. Huwag ka mapraning sa mga bagay na tingin mo people are out there to get you. Kasi you have to trust in the process and you have to trust will to. Maaari kasi na yung overthinking nanggagaling kasi you want to be in control of your destiny. You want to be in control and be on top of things. You have to let go of that, Virgo. Merong mga bagay na outside your control, merong mga bagay na hindi mo makokontrol, external force siya, maaaring kung naniniwala ka sa Diyos, it's an act of God. Hello, kaya nga nasa insurance may act of God, so may totoong may act of God, like bagyo. Like bagyo, manalig ka doon, hindi lahat ng bagay ay nasa iyong palad, Virgo. So, you have to let go of the fact na merong mga bagay na hindi mo talaga makokontrol. So, let go of that control. Trust in the process. You have to let go. Pwede din na kung gusto mo, hindi ko naman sinasabi na magpaka-petiks-petiks ka lang. Ang sinasabi ko is, may balance kasi yan. Merong mga bagay na paplanuhin natin. But at the same time, merong mga bagay na Murphy's Law. It's science.
that that thing that is meant to be chaotic, that is meant to fall apart, will fall apart. Kung meant na masiraan ka ng gulong, nangyayari siya. That is Murphy's Law. It's science. So you have to let go of that. Ewan ko, are you trying to prove yourself to someone? Are you trying to prove your worth? Bibo ka sa trabaho mo kasi hindi ka makapawala kasi mataas yung sahod. Okay lang na tinotoxic ka ng boss mo kasi malaki naman yung sahod. So, saan nanggagaling yung overthinking? Maaaring yun ay gusto mong isipan, pagtuunan ng pansin, pag-isipan sa nanggagaling yung overthinking, nakakatawa, no? Pero, redirect that energy into a productive one. Kasi maaaring nanggagaling sa yung constant need to prove yourself. Yung constant need na para kang nasa laban palagi. Wala ka sa laban. You have to let go of that. And you have to strike that balance between yung limitasyon mo, knowing what you can control, and knowing kailan ka hihinto. Kasi, with the will coming out there, alam mo yun, essentially, ang ibig sabihin nito, you have to, parang, huwag ka maniwala sa mga destiny, parang ganyan. Pero with these two cards here, so, ang ano nun, flip side nun is, you will put matters into your hands, di ba? Ikaw yung magko-control, magpaplano, whatever, to a T, lahat ng plano mo, perfect. Pero with these two na foundation mo, it will not help you na to take control, to be in charge all the time. Sometimes you just have to let go and trust the process. Ganun ang interpretation ko sa kanya. So, kukunin natin last two cards. Ito ay yung Epiphany for 2025. See? Bumalik lang. Full circle lang. May mga tao sa paligid mo na out there to, ewan ko, gumagawa ng kalokohan behind your back. I think, siguro sabihin mo sa akin, sabi ko sa iyo eh. Sabi ko sa iyo, may mga tao talaga na ano eh, na kailangan kong kailangan kong pagplanuhan yung next step ko against them. I beg to differ kasi pagplano lang tayo ng plano, hanggang doon na lang tayo. Kung hindi tayo magte-take ng action, wala din. Sometimes, you have to trust nga. O halimbawa, ano yung example nito? Halimbawa sa trabaho, meron kang na teammate na pasaway. So, dahil gusto mo, nabapraning ka kasi nasisira yung project nyo, nasisira yung trabaho nyo. Kasi part of the team siya eh. Pero wala ka naman sa posisyon para mag-reprimand sa kanya. Anong gagawin mo? Kung yung option A, which is putting the matters to your hands, gusto mo ikaw yung may control, kasi it's happening right under your nose, and ewan ko, kailangan mo may gawin, isusumbong mo siya. Yung isa namang on the flip side, which is what I'm saying na let the system take care of itself and trust the process, is hayaan mo siyang mahuli. Just do your thing, lay your head low, do your thing, gawin mo yung trabaho mo, and hintayin mo na mahuli siya. Kasi yung mga tao na may kalokohan, mahuhuli at mahuhuli sila. May sabi ko kanina, kukunin ko yung pangalan nito, di ba? Wait lang ah. This is the Kodama. And this is Kamaitachi. Kamaitachi. Sickly whistle. Someone is lying. Yan ang realization mo. Yan ang magiging epiphany mo. Someone you care about so deeply, maybe doing something treacherous behind your back. Pwede din na ikaw yan. You might want to sneak around. Sneak around, I mean, mag-imbestiga. Mag-imbestiga ka. Yun yung action. If you go sit doing nothing, yun, maaaring makasama pa sa'yo. Pero if you do something, maaaring yun nga mag-imbestiga,
para ma-prove yung mga iniisip mo, yung overthink mo. Do it. The whistle is moving fast. Baka maunahan ka. So, yung mga kodama, yan, mga tree spirits sila, bantay sila ng kalikasan. Meron din tayong ganyan, di ba? You have to let go of trying to prove something, trying to fight for something na ikaw din naman ang mapapahamak. Uy, ang ganda, realization. Kaya ko palang lumigaya kahit wala tong taong to. Na I shine bright like a diamond. I am the sun. I am a source of strength. Gawin mo affirmation yan, Virgo. Maging realization mo to, or epiphany, this 2025. I am the source of strength. I am the source of light. So, you will invest o pwede din na guidance to as you approach 2025. Invest in new and bright energies with enthusiasm. Mag-focus ka sa enthusiasm. I mean, hindi naman tayo lahat kaya yon, pero i-shift mo yung energy mo from sitting there overthinking, doing nothing, to thinking na you are the sun. You are the source of strength. You are the source of life. So, with that enthusiasm, with who you are and how deserving you are of all the good things in life, you deserve a brighter 2025, kumbaga. So, may magkakaroon ka ng realization or epiphany. May sampal sa mukha siguro na marirealize mo na ikaw to. Kaya mo pala kahit wala yung mga tao na hindi mo kayang mawala sa buhay mo. Kasi ikaw to, ikaw ang sun, ikaw ang source of life. At merong mga tao talaga na sadyang hindi healthy para sa'yo. Maaaring hindi mo pa yung nakikita today, pero sa 2025, yun ang realization mo. You have to let go of trying to prove something, trying to take control of everything, kasi bit-bit mo, clear na bit-bit mo ang hindi ka makakaalis pa sa trap na yon, sa loop ng overthinking, at parang may urge na parang may gusto kang gawin, pero ang kinakailangan mo lang na ma-realize is just doing nothing and understanding na you are enough. So, iwan ko na yun dun, Virgo. Salamat sa pagbisita. Ako po si A, and sana makita ko ulit next time. See you soon. Bye!